So yan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, ngayong gabi, Lunes, December 4, 2023. So biglang meron pong lumabas na House Resolution dyan po sa Congress. So ito po yung House Resolution number 1499 na ang nag-introduce nga po nito ay si Congressman Mig Nograles ng PBA Party List. So itong House Resolution number 1499, ito po ay naghihimok sa NTC, sa National Telecommunications Commission, para suspindihin ang SMNI ni Kibuloy. Stop! Sabi ko na stop! So ngayon, di ba? Alam naman po natin na tinatanggi po ng SMNI na si Kibuloy pa rin daw po yung may-ari po ng istasyon. Pero abangan po natin yung mga technicalities kung totoo ba ito. Pero by the way mga kababayan, pag-usapan natin itong House Resolution number 1499 na naghihimok nga sa NTC para suspindihin ang SMNI. So ang tanong po kasi ng mga nagpi-PM sa akin ngayon, kung masususpindin na ba talaga ang SMNI? Actually mga kababayan, hindi pa. Kasi nga po mga ka-Streetwise, ito po ay House Resolution pa lang. Kasi ito para meron po tayong idea dito. Yung House Resolution po, ito po yung basahin po natin. House Resolution stand for a resolution of the House of Representatives. House resolution are not binding law but rather express a collective sentiment of the House on a particular issue. Person or event, House committees may also be formed through a passage of a House resolution. So bali mga kababayan, itong House Resolution 1499 nga po, ito po ay sentimento po ng isang congressman. Pero mga kababayan, ang pinakamalupit kasi dito, pwede po itong gamitin para po sa susunod po na hearing sa SMNI. Kasi alam naman po natin, di ba, na dun sa unang hearing, dun po nila pinag-usapan yung posibleng violations nga po nila ka Eric at saka yung kakulangan ng SMNI para maging ethical nga po yung mga host nila. Kasi nga po si ka Eric at saka si Lorraine Badoy ay hindi naman pala member ng KBP. So ganun po yung nangyari sa unang hearing. So, bali mga kababayan, magkakaroon po ng pangalawang hearing at posible na ito po yung mapag-usapan. Itong House Resolution number 1499 na basahin ko na lang po na resolution urging the National Telecommunications Commission to suspend the operation of the Sawara Sag Media Corporation operating under the business name Sunshine Media Network International for violating the terms and conditions of its franchise under Republic Act 11422. So meron po kasi nilabag yung SMNI base nga po sa Congress at posibleng maging grounds sa suspension. So bali mga kababayan, kung makakaroon nga po ng pangalawang hearing na makakaroon naman talaga, hindi na po masyado pag-uusapan dun yung violation. Kumbaga ang pag-uusapan na doon ay suspension na. At syempre ang mangyayari po dito, ipagtatanggol po ng SMNI yung sarili nila para hindi masuspinde. So mabigat talaga po ito So bali medyo interesting kasi ito para sa akin. So meron po tayong babasahin dito So ang sabi dito, whereas SMNI failed in responsibility to the public by deliberately disseminating false information to some member of the House of Representatives, filed House resolution and urged the National Telecommunications Commission to look into violations of the terms and conditions of franchise committed by SMNI. So ito na nga po yung nangyari sa unang hearing. And then mga kababayan kasi, may mga pangalan pong binanggit dito So ang sabi po dito, whereas November 6, 2023, House Resolution number 1428 entitled Resolution Condemning the Fake News Peddling, Baseless Red Tagging, and Grave Threats Against ACT Teachers, Party List Representative Franz Castro by Rodrigo Duterte and Sunshine Media Network International, and urging the NTC to investigate the incident in light of media and journalism standard and existing laws, was filed and referred to the Committee on Legislative Franchise on November 14, 2023. So nabanggit din po dito na isa sa mga reason kung bakit kailangang suspindihin ang SMNI dahil po doon po sa fake news peddling, red tagging, at saka yung grave threat nga po na nangyari
kay Franz Castro. So lahat po kasi yan mga kababayan nangyari po sa SMNI. So babasahin lang po natin yung mga interesting dito, no? So meron pa dito, ang sabi pa dito, whereas in the same committee hearing, Mr. Jeffrey K. Eric Celis, one of the hosts of Laban kasama ang bayan, admitted that the source of information about 1.8 billion travel expenses he mentioned during the live airing of the program is wrong and was not validated. Yan. So kasi ang palusot kasi dito nila Ka Eric, na sila lang daw po ay nagtatanong. Uulitin po natin mga kababayan, hindi naman po kasi tayo tanga. 'Di ba? Hindi naman po kasi tayo tanga para maintindihan yung ginawa po ni Ka Eric, dahil po ang ginawa po ni Ka Eric, hindi po yan pagtatanong. Hindi po yan pagtatanong totally. Kasi nga po, yung pagtatanong niya po ay may halong panghusga at may halong mali siya. At saka mga kababayan, sinakyan din po kasi ng mga ibang Pilipino po ito eh. So paano mo masasabi na nagtatanong ka, pero yung karamihan ng mga nakarinig ay ang pagkakaintindi po nila ay 1.8 billion po talaga yung travel expenses nga po ni Martin Romualdez mag-isa. So palpak po talaga yun. So ngayon, ang lumalabas ngayon, base po sa House Resolution number, teka lang nawala ako, 1499, bali ang lumalabas po dito is, hindi po convinced itong si Congressman Nograles na nagtatanong lang po si Ka Eric. Ganun, ayun po ang malinaw. So mga kababayan po kasi baka magtanong na naman kayo, di ba? Na bakit ganun? Na nabigyan naman ng prangkisa yung SMNI nung 2019. So ibig sabihin, so meron palang karapatan yung Congress para magsuspinde ng prangkisa. Actually meron po kasi nakalagay naman po kasi dito sa mismong resolution, no, itong Republic Act 11422. So basahin po natin dito, no. So ito po yung Republic Act 1422. Ayan, ito po yung an act renewing for another 25 years the franchise granted to broadcast enterprises. So ayan po yan. So kung mababasa po natin dito sa section 3, yan. So sa section 3 po mga kababayan, nakalagay po dito, no, in case of violation of the provision of this franchise, the NTC shall have the authority to revoke or suspend after due process the permits or license it issues pursuant to the franchise. And then meron pang kasunod, the NTC may recommend to Congress of the Philippines the revocation of the franchise for any violations of the provisions of this franchise. So bali malinaw mga kababayan na meron pong karapatan yung NTC at saka yung Kongreso para po magsuspinde ng prangkisa sa Free Air TV. So ngayon, tingnan ngayon natin yung powers ni Kibuloy. Kasi 'di ba nung nakaraan, 'di ba? Ako ayokong sabihin kasi no na ang politika sa Pilipinas ay weather lang kasi medyo pangit pakinggan eh. Pero mukhang ganoon na nga po yung nangyayari. Kasi kung maalala po natin mga kababayan, ang yabang dati ni Kibuloy nung nagsagutan sila ni Vice Ganda at saka ng ABS-CBN. 'Di ba sabi ni Vice Ganda dati noon na o sige nga Kibuloy, ipatigil mo nga yung traffic sa EDSA. O sige nga Kibuloy, ipatigil mo nga ang probinsyano. Di ba sabi niya ganon? Pero ang yabang ni Kibuloy nun, di ba? Na ang sabi naman ni Kibuloy, gusto mo pati yung istasyon mo, ipatigil ko. Yung ABS-CBN. Pero mga kababayan, obvious naman noong mga panahon na yon na ipapasara talaga ni Digong yung ABS-CBN. Obvious na nun eh. Kumbaga predictable na nun. So ngayon, ang mas maganda, hamunin ngayon natin si Kibuloy kung kaya niya bang ipatigil yung Congress para hindi ipasuspinde ang SMNI. Stop! Yun lang po mga ka-streetwise now. So kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa pinasang House Resolution ng Congress, especially nga po ni Migs Nograles ng PBA Party List? Okay ba sa inyo to? Na posible sa susunod na hearing sa Congress at saka ng SMNI ay suspension na ang pag-uusapan. Hindi na po yung violations. Kasi mukhang doon po talaga papunta yung usapin nga po dito sa SMNI at saka ng Congress. Well, para ba sa inyo, justifiable ba na isuspindi talaga ang SMNI? Siguro mga 10 years? Hindi, joke lang. So para ba sa inyo, justifiable ba na isuspindi ang SMNI? Well, ito lang no, bago tayo magtapos no.
Hindi naman po kasi natin kailangan na maging expert para makita na merong violations o walang SMNI. Well, siguro mas maganda na masuspended sila para kahit papaano ay magkaroon sila ng disiplina. Kasi ano talaga mga kababayan lahat po ng mga toxic na mga statement ni Duterte galing sa SMNI. Yung mga pagre-red tag ng mga peking NTF-L CAC na yan na si Ka Eric at saka si Lorraine Badoy galing sa SMNI. Well, siguro mas maganda na mag-comply muna itong SMNI na nagawing member muna itong mga host nila ng KBP para hindi maging marites yung stasyon nila, 'di ba? So yun lang po, no? So kayo po, agree ba kayo doon? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takay Romeo Moto. Bye-bye.